Hello mga boss, this is Boss Rod, and for today's video pag-uusapan natin what is MCP or how MCP works, no? Bakit ba natin kailangan maintindihan si MCP, especially today, no, na AI is everywhere. So, ano pang hinihintay natin? Let's get started. So, MCP stands for Model Context Protocol. So, meaning it's just another protocol. So, if you're familiar with API, no, yung HTTP, it's kind of the same thing, no? Yung mga SSE, it's kind of the same thing. Kaya kung makita nyo dito, no, MCP is an open protocol that standardizes how applications provide context to LLMs. So meaning, yung protocol na to is ginagamit natin to let our LLMs to access or grant some access in our server, no, or in our application. Okay, so tignan muna natin yung general architecture ng MCP. So ngayon, makikita nyo dito, meron yan host na tinatawag. And then, dun sa host na yon, meron kang MCP client, no, na implementation. And then ngayon, once na meron ka ng MCP client, sa MCP client, syempre, kailangan kumo-connect ka niyan to any server, basta MCP server. Okay? And then yung mga MCP server na yon, naka-point lang yon sa mga data sources like pwedeng API, pwedeng service layer, pwedeng other third-party services, and so on. So, yung MCP host, basically, yan yung, yung either your IDE or Claude desktop or your front-end application or your back-end application, that's your host. Now, yung MCP client, ito naman yung implementation where dun ka na kumo-connect. So, parang for example, no, paano ka kukonect sa WebSocket? Diba? Tatawagin mo lang yung WebSocket and then yung URL. So, ganun din sa MCP client. No, kailangan mo lang malaman kung ano yung MCP server mo, and then makakonect ka na sa MCP server. Yung MCP server naman is, doon naman naka-implement lahat naman ng mga implementation mo, lahat ng mga server tool mo. No? For example, yung tool mo na yun, yung first tool mo is kumokonect sa API. Yung isang tool mo kumokonect sa database. Yung isang tool mo kumokonect sa kung ano. So, yun yung MCP server. Ito namang local data sources. Ito yung sinabi ko kanina na mga database nyo or kung ano-ano pa. No? Yun yung pwede siyang mag-connect yung MCP server nyo doon. So, yung remote services naman, ito naman yung mga pwede kang mag-connect via internet, like yung mga API service, no? Yung mga, sabihin natin, mga Google Drive or Google Excel or kung ano-ano pa, no? Na pwede kang mag-connect from your MCP server. Okay, so tignan muna natin yung yung wala munang implementation ng MCP server. So, usually, what happen is you have a application, client application, no? Your frontend is connecting to your API, no? Yung server mo or yung API mo, meron yung mga endpoints na tinatawag, di ba? Yung mga endpoints mo na yun, either kumukol yan sa database or, some other data sources. Ganun nangyayari sa normal. Ngayon, for example, you have AI agent or LLMs, no? Sa LLMs nyo, kunyari sila ChatGPT at kung ano-ano pa. No, ngayon, yung LLMs nyo, pagka wala kang MCP server, wala siyang way para makakonect sa server nyo, para makapag-update, makapag-get ng data from your server, kung ano-ano pa, no? Wala siyang way para sa ganung senaryo. Kasi dito, there's no way for you to know, okay, sabihin natin, ChatGPT, can you get my sales report for the last 10 years, no? Hindi niya makakuha yun kasi wala siyang context. Wala rin siyang access sa database mo, wala siyang access sa services mo. No, hindi niya makakuha yan. So, kaya, nagkaroon ng MCP server. So, ngayon, bibigyan ko kayo ng mas basic or mas detailed na presentation how MCP works, no? So, dito may MCP client tayo, which is sa host nyo or sa application nyo, pwede kayong magkaroon ng implementation na MCP clients. It can be implemented to your AI agent, no? So, yung MCP server naman, ito naman, sa loob ng MCP server, you can just imagine, you are just creating another set of endpoints. Pero ang tawag na doon is server tool, no? So, meaning, yung server tool nyo na yun, may mga identifier yan. Get products ba siya? Get something ba siya? Create data ba siya? So, it's up to you how many server tool yung gusto nyo gawin para magkaroon ng way si AI agent nyo na makapag-access or makapag-call ng services nyo just by context. So, meaning, for example, ang nangyayari dito mga boss, no, meron tayong server tool na get products na tumatawag sa API natin, no? Pwede yun. So, meron tayong server tool na get something na tumatawag naman sa another service. Pwede rin yun. No? Server tool na naman, create data na tumatawag sa database natin directly. So, pwede rin yun. So, meaning, para lang siyang API, no? Para ka lang gumagawa ng API.
Pero yung API na yon or yung mga calls na yon is for your LLM, for your agent. Para ngayon, sa agent mo, may way na siya na by prompting. So, for example, ang ginawa kong prompt, no? Okay, can you get me the specific product that has this specific information, no? Pagka nalaman na ng AI agent nyo or ng LLMs nyo na okay, naghahanap siya ng related sa product. Hahanapin niya ngayon yung server tool na related to that prompt, no? So pagka nakita niya na related siya sa get products. Ngayon, tatawagin niya 'tong server tool na to na tumatawag sa API, and then ngayon yung API mo magre-return yung data, and then mapapasa niya ngayon niya sa LLM niya. So ganun yung nangyayari. Okay? So nakikita niyo dito nagkaroon ng middleman, which is yung MCP server, na before na wala ka pang MCP server, hindi alam ng chat, no? Hindi alam ng AI agent mo kung ano yung tatawagin niya kasi nga wala siyang access sa database mo. Ngayon, for example, nag-create ka pa ng another server tool dito na create reports, for example, or get reports ng sales mo. Ngayon, pag sinabi mo dito sa AI agent mo na, okay, get me the reports of this date from start date to end date, no? And then you have server tool dito na get reports. Ngayon, malalaman na ng AI agent mo na, okay, may server tool. Tatawagin niya yon, then it's either anong data source yung tinatawag ng get reports mo na server tool, and then makukuha na ng AI agent mo yung tamang data para doon. So ganun yung idea. So NCP basically enables agent or LLMs na magkaroon ng way para makapag-access directly to your services or to your API or to your database or whatsoever. So that's how MCP works. And sana may natutunan kayo sa video na to. Bye-bye.